Didilig sana ako doon. Ayan. Ha? Dito lang, huwag ka na sumama. Didilig lang si Papa. Ayan. Walang pumasok ngayon. Mas lapad po ito compare dito. Mas maliit. Pero pag tinignan nyo po sa baba, parang ang liit lang, no? Pero pagka naandito kayo, ang dami din palang panels na magkakasya. Magandang buhay, oh. Lagi pong nakasunod, ayaw akong makaalis. Talaga naman. Dito ka lang, oh. Ayaw akong paalisin. Didilig sana ako doon. Ha? Dito lang, huwag ka na sumama. Didilig lang si Papa. Ayan, walang pumasok ngayon. Si Kongkong nasaan? Sa bahay ko yan. Papahinga. Dito tabunan mo na yan, okay lang yan. Yung dalawang ano tayo, maglagay tayo dito ng dalawang may pa naman kaming gagawin sana para masustansya. Safe naman kasi nung nakaraan yung mga inano namin, di ba naglagay po ako ng mga Carabao manure, wala namang problema, lahat maganda naman, hindi naman siya ginaganda. Kasi dito damo lang to, hindi kagaya ng sa kahit dito lang sa dito paikot, kahit wag na masyado dyan sa may puno, huwag na sa may puno, dito lang sa may ano yan, kahit wag mo nang durugin. So pag nadilig naman yan madudurog, maganda sa ano, hindi nakakadiri, no? Na kasi damo lang yan eh. Yan, tapos dito kahit dalawa siguro, isa pa solve siya kasi yung ugat niya nandito naman. Sustansya, fertilizer kang libre, no? Libre yan. Yan. Tapos yung isa, kahit dito mo pa sa outer, sa labas pa, ilagay mo sa labas para pag dinidilig yung sustansya niyan bumababa sa ano, masipsip niya. Tapos yung isa natin doon lalagyan ko din, so diniligan ko na, pinitikan ko din ng urea. Daming ayungin, oh. Ayungin, oh. Ayungin. Kita niya yan, ayungin. Kahit buhos mo na. Paikot. Tatlo to kuya. Ha? Isa ko lang. Ha? O yung isa na lang doon, okay na yung isa doon. O tatlo na lang ang naandoon? Opo. Pero marami pa tayo, unlimited. Dami natin makukuha. Yan. Diba? Ayos yan. Napakaganda. Ang basura pa. Yun lang ang pangit. Talagang masamahan. Ayos yan. Kahit matagal nang hindi ka maglagay ng fertilizer, okay na yan. Ngayon namimili tayo ng mga ititirang sanga kasi ayoko din namang tumaas. Ito nga pinag-iisipan ko kung puputulin ko to dito, ito kung puputulin ko yan para ito medyo pag ganun. Hindi ako makaalis dito sa batang ito. Sama daw siya. Doon ka na kay mama. Hello. Ha? Parang bibing sumusunod. Yung naapakan mo na bibe, pag may alaga kang bibe, di ba? Sunod na sunod sa'yo. Ito yan. Oh. Ito mo. Ganda na ng avocado dito.
Ipatay na naman ang daga. Yan, paikot mo lang dyan. Budbud mo lang dyan, paikot. Ganda na ulit, oh. Oh. Meron na naman. Diba? Ating mga tanim. Yung Chico, gusto kong putulin yung mangat na yan, oh. Ilan kayang panel ang pwede pang idagdag dito sa trellis natin na ano, sinasabi ni Gian, pwede daw lagyan yan para ma-maximize. 4-6 siguro pwede pa, no? Yan. Gustong gusto nila yan. Pag nag-ulan, laki na, oh. Lumalaki na yung puno. Ito, tanggalin na natin tong mga lumalabas-labas na yan. Okay. Ganda. Maganda. Ang laki, lumaki na po yung ano niya, oh. Dati maliit lang yan. Lumaki na siya. Medyo inaano ko nga, ginaguide ko ng konti para ay nako, makatakas. Yan, nakatakas din. Dami ng mabolo. Shoutout kay Ate Mer, oh. Mga naghahanap po ng mabolo, actually pwede na po kayong mag-request. Mga gustong matikman, throwback. 'Di ba? Ayan, oh, yung mga nalalaglag na. Wala nang nangangain ngayon. Tapos na siguro yung season nilang nanginginain. Tapos nag-uumpisa na naman pong magbulaklak ang ating mabolo. Ayan, lalabas na naman po ng mga maliliit na bunga. Yung mga malalaglag na. Ayan, marami pa. Ayun, oh, yung mga maliliit na bunga na. Yung mga maliliit na pong bunga lumalabas. Si Marco nasaan na? Si Marco lang ang pumasok. Wala daw akong may isa daw kalapating hindi nakauwi. Conception pa lang, ano? Grabe. Yung pa naman yung inaasahan mo. Maganda. Kahapon nag-ikot ako dito. Ayos na pala yung papalipat ko sa kanila yung ano, grabe ang init, oh. Kagabi nagdilig po ako dyan, pero hindi. Okay na pala yung mustasa, tumubo naman. Grabe. Ayan, magpapalipat ako ng saging kasi iuusog ko dito, papahukay tayo kay Marco. Andun siya, bilis bumaba ng tubig. Ayun, update tayo sa solar. Baka Wednesday daw o Thursday bibisita si Gian. Susukatin niya na yung ewan ko kung magdadala na po ng inverter o sa next week pa. Makikita natin yung bill ngayong ngayong April. Matindi daw. So, yan, nakakatakot. So, nagpakabit po ako dahil gusto ko na rin makatipid kahit papano. Bawasan mo ng sabihin mo ng, di ba, 15,000 man lang yung every month mo na binabayaran. Malaking bagay din po yan. So, ayun. Tapos yung trellis na sabi niya, bro, pwede natin kabitan pa yan. So, para na andun lahat sa taas, ma-maximize daw. Pero sabi ko nga, kung baka sobra naman yung panel na sa bagay, kung kasi iniisip ko baka mamaya sobra naman po yung ikinabit, hindi pa tayo naka net meter kasi sabi niya parang mahirap daw ata mag-apply dito. Ba't gano'n,
Baka iniisip ng Pelco paano pagka lahat meron ng solar. Wala na silang mabibenta. Nga naman ano, wala nang kasi ang ano nila is bibilin sa iyo, ibebenta nila ng paano kung nga naman kung marami na ang meron, di ba? Parang sino pa ang bibili, di ba? Pag nasobrahan din naman, wala na. So yun na mahirap daw ngayon. Baka mamaya sobra-sobra naman po 'yung napoproduce natin ng umaga. Sabi ko nga baka ayoko naman po kasi sa dumating sa punto na parang oh, mainit ngayon, maglaba ka na. Alam mo 'yun? Mag ano ka na, ganyan. Siguro ganun talaga pero gusto ko sana kung naka net meter ka, wala nang problema dahil anytime kahit papaano, 'di ba? Kahit sabihin mong medyo mahal ang bili mo uli, at least may imbak ka pa rin na nailalabas na kuryente, di ba? Na I mean, kumbaga may nailalabas ka pa rin sa Pelco na parang pondo. So ayun, nga lang hindi 1:1. Ngayon sa battery naman, mahal din po kasi yung battery, yun din ang iisipin mo, di ba? Ay kung sa net meter naman, net meter ka, hindi ka nabibili ng battery. Ang parang pinaka battery mo na is the yung grid mismo. Yun po yung kaibahan nun. Kaya titingnan, malalaman yan sa app kung yung konsumo namin baka mamaya sobra-sobra naman natatapon na. Ay sobra naman, sayang yung panel, di ba? So pwede kang magdagdag ka na naman ng battery or yun nga, mag net meter ka, yung mag-a-apply ka ng net metering. Tingnan natin. May mga tropa naman ako sa Pelco na parang hindi naman tropa. I mean, nakakausap-kausap. Baka makahingi tayo ng tulong sa kanila. Bigyan mo na lang ng kaunting pang slippery when wet. Pampadulas. So, tingnan na lang natin kung paano natin kakausapin. Just in case na di ba? Pag-apply tayo ng net metering. Yun kasi ang the best talaga. May battery kang dalawa, naka net metering ka. So, walang tapon. Walang tapon. Tapos magdagdag ka ng panel, dire-diretso So, ayun, hindi po kasi actually nung una, parang alam niyo yun, parang mabilis lang sa mga baga parang ako noon, basta kahit saan pala pwede, basta may init, may araw, di ba, pwede. Pero hindi kasi consider mo po yun daw po yung kung gaano kalapit yung inverter, kasi yung travel ng solar nagda-drop din kasi talaga. Yung travel ng kuryente pa lang naha-harvest. Dapat the nearer the better. Parang ganon sa inverter. So yung inverter dapat na andoon malapit lang talaga. So kaya kailangan talaga sama-sama sila and then inverter. Hindi pwede yung meron dito, 'di ba? Tapos na andun pa i-consider mo rin yung entrance daw nung marami po silang hindi po pwede yung watak-watak. Hindi po pwede yung watak-watak. So pinaka the best talaga ay sa bubong, dahil ang bubong wala ka nang gagastusin gaano, 'di ba? Bracket lang ay kakabit nila. Tapos nasa taas pa. Kinaganda doon kasi syempre sensitive din 'yan. So yung mga tira-tirador, 'di ba? Yung mga bato-bato na mahirap pag mababa kasi yung mga bata minsan, di ba? Ayun, mataas kaya maganda talaga. Malayo naman tayo sa Kabihasnan kaya safe pa rin. So yun, nakikita nyo yung puno na yon, di ba? Kita nyo yan, yung punong yan. Baka po yan ay bawasan natin dahil yung mga bunga niya malalaki din Pwede din pong sa hangin, di ba? Pwedeng makatama pa, 'di ba? So pwede natin bawasan. So si Bebe nga sabi niya yung Milina talagang kung mag-aano ka, solar ka doon sa kabila pa, second phase. Kung talagang kulangin pa, no? Just in case lang mukhang kailangan namin putulin yung Molina kasi yung Molina po mabunga, malalaki din parang 3 hole ng katumbas So pagka yun po ay bumagsak, talaga namang kumakalabog. Medyo delikado. Yan. Medyo delikado. Ay si Marco nagdidilig. Parang nadilig ko na ata ito. Nagdilig pa ako ng hapon. Hindi hapon. Umaga mga 8 o'clock. 8 to 9. Nagdilig ako.
Eto kagabi. Pero tingnan nyo naman, oh. Tindi na araw. Oh. Ayan na. Pinahukayan ko na kay Mark. Wala namang ginagawa. Alam nyo mga ka-farmer, nadagdagan pa yung aking mga alaga. Nakakawa din. Kapatid ni Kongkong yan, si Marco. Mabait naman yung bata. Sabi ko, hindi na nga nagdidilig ako, nananalangin ako, Panginoon. Sabi ko, ikaw na bahala. Ikaw na bahala. Diba? So, ayun, sabi ko, hukaya na lang po yung mga, kasi yung saging iusog ko ng konti kasi nakakaya pag may bagyo matutumba sa kabila, diba? At least medyo 1 meter pang mausog pa natin ng konti. Dito, medyo mailapit pa. Para okay naman. Tapos, yung preparasyon hindi ko gusto. Ulitin natin para mas maganda talaga. Gusto kong ipagyabang sa inyo ang magiging bunga ng mga saging. Hindi naman. Alam nyo yung kaligayahan. Sabi nga nung bisita kahapon, si ate, alam ko kalimutan ko lang yung name niya. Pamilyar na pamilyar sa akin. Ano yan, viewer talaga siya. Nag-ANC nga din daw. Sabi ko, ibang pakiramdam. Sabi ko ganun, pag yung mga halaman mo maganda. Sabi niya, oo. Sabi. So nasa Bulacan sila, sa Talugtog po sila nakabili. Ang ganda din daw ng lupa. Nakakatuwa. So, ayun, ako sabi ko puro Carabao manure ako ngayon. At sa tingin ko mukhang uubra pagka yung ANC natin ganyan-ganyan lang. Kasi hindi talaga kayang suportahan ng African Nightcrawlers yung pangangailangan natin dito. Kasi talagang kung i-convert natin, gaya nga nito, into a fertile soil, di ba? Fertile. Talagang walang mangyayari kung mahihintay natin yung African Nightcrawlers natin na makapag-produce ng vermicast. Ngayon, ang ko is yun nga, makapaghalo ng mga Carabao manure dito. Ayan, project pa namin yan. Ito, malagyan, babaw pa. So, ayun po, para maging mataba. Tapos dito pa, wala naman tayong trabaho, di ba? So, yun na lang ang natin, ayusin kasi medyo mabigat po ang mga gastusin ngayon. So akyatin natin tong taas bago tayo magtapos. Gusto kong makita yung trellis na inaano ni Jigen. Kasi sabi niya ni Gian pala, sabi ni Gian, baka kaya hindi ko maano yung itsura kasi ng na pwede daw paglagyan pwede kong papinturahan at lagyan ng bracket, di ko alam. Ayan. Ay. Si Tito pala may kwentong katatakutan meron daw kaming alaga dito. Alaga na hindi ko naman nakikita simulat sa pool. Minsan nga gabi minsan daw na andyan nakadungaw. Sabi ko hinahanap ko wala naman. So ito marami-rami din pala. So kung dito tayo maglalagay 4 siguro kaya dito. So that is 2 kilowatt din madadagdag, di ba? So mas malaki po ito. Meron si Gian na na aerial shot, mas lapad po ito compare dito, mas maliit. Pero pag tiningnan nyo po sa baba parang ang liit lang, no? Pero pagka naandito kayo, ang dami din palang panels na magkakasya plus ito. So sana magkasya yung 20 para wala na tayong problema. Marami nga may nagsasabi nga si ka-farmer Dan Galang, sabi niya, bro, ito maganda din. Sabi ko, brother, tiningnan na ni Gian. Siyempre sila po yung mga installer, hindi daw mamamaximize kahit bubungan ito. Tapos dito maglagay ng mga panels, hindi po mamamaximize yung harvest gawa ng pagdating po ng alauna, 2 may lilim na kalahati na po kasi yung liliman. So hindi talaga so ito baka papinturahan ko, hindi talaga pwede outdoor kaya maganda, dami ibon
Oh. Ayan oh, pumuputok-putok pa yung bubong. So baka may naandito yung alaga natin. Baka pagbukas natin may natutulog pa. Wala talaga eh. Ganda oh. Oh. Ngayon, ito pa problema natin oh. Ito yung sinasabi ko. Imagine niyo po kung wala ito. Ang init na andyan na. Alas 9 pa lang, alas 8 sa pool na. So kaya daw po dito ng mga 6 kilowatt din. Kung gusto nating maging self-sufficient talaga sa kuryente na sabihin mong halos wala ka ng kaya siguro. Kaya lang, ayan sinasabi ko, ang daming bunga. Pag naglagay ka doon, hindi po pwede, dapat talaga tanggalin. Gawa ng yan po, baka masira yung panel. Ang lalaki ng niyan, pag yan po ay bumagsak. Talagang minsan nakakagulat din po sa bubong pagka pumabagsak yung mga bunga niyan. So at least kung mapuputol ito o hindi naman, wag natin putulin, siguro hanggang ganyan lang. Ganun din Ganun din. Sayang po sana, kaya lang alam ko trining to ni Puroy dati, pero tingnan nyo kumapal na naman. Okay na siguro yung duhat, pero kung ito matatanggal okay na rin. Kasi tingnan nyo, ano din po ng, di ba? Kailangan talagang putulin siya. Tingnan natin na lang kung second phase pa naman po ito. Pero for sure hindi po sapat yung 20 kilowatt sa amin. Hindi po sapat kasi 2,000 kilowatt ang nauubos po namin every month almost. Minsan lumalagpas pa kami. Dahil pag kami mga projects puro nagwe-welding, di ba? Ilan ang freezer namin? 3. Plus may ref, 2, isa kay Rambo, isa sa amin. So 5. Ang aircon ay 3. Depende kasi 1, 2, 3, 4 na po ang aircon dito sa bahay. Ang kay Chichi meron na. Ang wala na lang pong aircon dito is yung kay Rowan na room. At yung dito sa may office po ang tawag namin. Kwarto ni Jello dati. So baka ibigay namin kay Ganggang yan. Bago namin alaga anak ni Marisa. So ayan, yun naman parang pamilya naman po ang turing namin doon. Dahil dito lumaki yun. Hanggang 8 years old data. Dito pinanganak, dito lumaki. Kaya sila sa amin. Baga parang pamilya. Hindi naman sila nahihiya na ano mo yun, parang palagay ang loob nila. Kahit sina Marisa. Kaya pagka kailangan talaga ng tulong din, hindi naman siya kuya, ganyan. Hindi po yun nag-hesitate. Alam niya naman na meron at meron. So ayun, 2,000 kilowatt ang nauubos namin. Kaya gusto ko sanang i-push talaga yung net metering. Although tingnan na lang natin kasi sige yan, medyo hirap din kasi puro sila sa Palawan talagang hybrid lang setup na hindi po naka net metering kasi wala pa daw doon sa Palawan hanggang ngayon, mga islands yan talaga kailangan doon dahil malalayo. Pero tayo naman ang iniisip baka magkaubusan ng alam niyo na problema mamaya madalas ang brownout. Tapos sigurado magmamahal pa po yung mga raw materials para sa ngayon magpapa-apply na naman pala tayo, maiba tayo to. Papakabit na naman po tayo ng yung waterproofing. Ayan, ngayong summer 20,000 na naman yan. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Gusto kong yayain si Bebe. Wala mangyayari sa atin dito. Kailangan natin lumayas. At diretso na kami. May itinerary na ako ibibigay sa kanya. Hindi ko lang alam kung ma-approve. Ito hindi din pwedeng lagyan ng solar. Ito masyadong tsaka walang pagkakabitan pala yun.